Para mga kababayan, magkakatotoo yata yung ating mga propesiya. Bakit niya, Mr. Maravillas? Anong uri ng propesiya niya? Yung mga pinag-usapan natin na malamang mga kababayan magsama-sama sa kulungan, yung mga magbabarkada at mag-aamo. Ito ngayon yung mga balita ngayon, mga kababayan. Si Atty. Harry Roque, wanted na po. Ayan po, House issues arrest order but cannot find Roque. Umis ka po na rin po. Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas. Ito yung mga sinasabi natin na the writings on the wall are becoming clearer and clearer. Ano pa niya, Mr. Maravillas, ang balita ngayon? Ito pa yung balita as reported by ENZ. Ayan po. Sabi dyan, Philippine House Quadcom, ICC can use testimonies in our hearings for drug wara probe. Tapos, sabi sa interview mga kababayan kanina ng ANC kay si Attorney Howard Calleja po, taga rito sa amin, Albayano ng isang bayan, baka daw ngayon mismo na katapusan ng September or kundi before na mag-filing ng certificate of candidacy yung mga tatakbo sa eleksyon, baka daw ilabas na yung warrant of arrest laban kay dating Pangulong Digong. Yan mga balita ngayon. Pero unahin muna natin si Atty. Harry Roque. Pinunta ng mga authorities po sa kanyang opisina. Pinaghanap. Nowhere to be found na po. Biglang nag-disappear. You see? Tumakas na, mga kababayan, si Harry Roque. Iwan kung saan naglulungga ngayon. So, I think kailangan ng tulong ng mga taga-kongreso. Ipahanap po ninyo kay General Nicolas Torre. Magaling yun si General. O diba? Na-corner po si Pacquiao. O ngayon, ipatugis po ninyo kay General Torre itong si Atty. Harry Roque. Hindi na po makita. Di kasama na siya sa mga wanted persons, mga kababayan. House issues arrest order but cannot find Roque. So, sabi po ni House Secretary General Reginald Velasco, pinirma na niya yung arrest order on behalf of Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ang sabi po ni Velasco, diniliver nila sa law office ni Roque sa Salcedo Village, Makati. Wala na daw doon si Atty. Roque, hindi pumasok. You see, nagtatago na po. Kasi sukol na sukol, matindi yung mga grilling na ginagawa ng ating mga congressmen. Mas magagaling po yung ating mga congressmen sa investigasyon kaysa sa mga senador. Matatalino yung mga members po ng Quad Committee, pati yung mga young guns po, mga shining star. Pwede po itong tumakbong mga senador kung itong mga members ng Quad Committee po ay siyang mga senador natin, mas may pakinabang siguro po tayo. Pero yung ibang mga senador po, malayo sa kalibre. Ano tingin ninyo? Tama po yung aking observations? Yes, sabi dito, as of 9 a.m. yesterday, the staff at his office refused to receive the arrest order. Elements of NCRPO are still at the place below waiting to effect the arrest. Ngayon, sabi ni Velasco, wala niya doon, hindi matagpuan ng aming mga agents. Ngayon, sabi dito, in one interview, committee co-chair in Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers said there is overwhelming circumstantial evidence linking Roque to the Pogo Hub. Pinasasubmit din si Roque ng kanyang salin kasi biglang yaman po.
duda yung ating mga congressmen, galing po sa illegal operations ng Pogo, ang yaman po ni Atty. Roque. Ngayon, sabi dito, ask for comment on Roque's pronouncement that he should no longer attend. He would no longer attend House hearings as he branded the Quad Committee as a kangaroo court. Sabi po ni Congressman Barbers, it was Roque Anya who offered that the documents are open to scrutiny. The difficult thing about Mr. Harry Roque is that he says a lot of things outside the Quadcom. Justify your refusal to submit the documents here. Don't do that on social media. Let us debate here, sabi po ni Barbers. Pag nandun po sa Congress si Atty. Roque, mabait siya. Pag lumabas na po, ang daldal po niya at ang tapang niya. You see, tapang-tapangan po si Atty. Roque. Ganon sila. Ang pakilala nila sa kanilang sarili, mga maiisog daw. O ngayon, nasa na yung ating mga maiisog? Pag-aabuli na kayo ng batas. At malamang pati si Digong mga kababayan, namumuro na rin. Ito ngayon yung mga balita. Ayan po, pakinggan natin itong report ng ENC po. Yung audio lang mga kababayan. A congressional arrest order issued for former Duterte spokesperson Harry Roque after he snubbed Si Roque muna. inquiry into his links to illegal offshore gaming firms. Meanwhile, an arrest order for former President Duterte is expected to be issued by the International Criminal Court soon. Tapos, mga kababayan, soon daw, malamang ipalabas na ng ICC yung arrest order laban kay Digong. Details from RG Cruz. The House Quadcom won't submit their investigation to the International Criminal Court because the country is no longer a party to the ICC. But the leader of the panel says the ICC, or anyone for that matter, is welcome to investigation of the panel on the many issues hounding the past administration of former Rodrigo Duterte. We will not withhold any records that they want to access, provided that it is not us who will submit it to the ICC, because we not, siguro kung gusto nilang pumunta rito, mag-imbestiga sila, mag-interview. Yung Congress daw, hindi sila yung magsasubmit dito, pero welcome yung ICC kung pupunta rito sila para gawing reference, kasi public records na din po itong ginagawang investigation ng Congress, then pwede nilang gamitin po na ebidensya. They can do it. But as far as efforts of the government to assist them, medyo hindi ho natin na... Hindi to tulong yung gobyerno natin. Pero they can access the records, mga kababayan. Available yan kasi public document. So parang ganun na rin ang epekto. Sa usapan. Members of the Sambayan believe the ICC will soon order the arrest of the former leader and his men in connection with the war on drugs. Pwede naman ako magkamali sa buwan. Di ba? Okay, pero tingin ko, klara ilalabas na warrant. I think na-establish na natin yon. Si Atty. Howard Calleja. Tingin ko lang, sana hindi ako mali, pero kung mali, sorry na lang. Pero tingin ko, hindi lalabas ng mga filing ng candidacy yan, lalabas na yan. So mga September, October yan, tingin ko. Pwede nating ilaban sa pustahan yan. Barbers meantime refuted former presidential spokesperson Harry Roque's claim that the Quadcom is a witch hunt. The House panel ordered Roque detained again for another contempt citation. House Secretary General Reginald Velasco said the arrest order has been served at Roque's law firm, but they were unable to locate him. Velasco said they have informed law enforcement agencies to look for Roque and serve the order. Barbers maintain the investigation is in aid of legislation, not politics. It's not even for prosecution, because that's better left to expert agencies like the National Bureau of Investigation. The panel will continue its probe even during the upcoming congressional recess. The lawmaker also revealed that former Iloilo Mayor Jet Mobilog has sent word he wants to testify.
They have asked him to execute an affidavit. Mabilog and his family left the country in 2017 after then-President Rodrigo Duterte listed him among the politicians who allegedly had links to the illegal drugs trade. But Mabilog denies this. Barbers has also written the Senate to allow dismissed Bamban Mayor Alice Guo to testify before the Quadcom. So, malamang mga kababayan, ang susunod na magtatago, maglulungga po si Digong. You see? At malamang sa malamang, kung ano ang sinapit mga kababayan ni Pacquiao, yung ganyang kaibigan po, yun din ang sapitin po ni Digong at saka ni Atty. Roque. Ano tingin po ninyo mga kababayan? So, exciting We have exciting days ahead. Yung mga laging nakaabang na mga developments na to, itong mga kontrobersing kinasangkutan ng mga previous officials ng ating bansa. O ngayon, idagdag ko na lang po itong isa pang balita dito kasi kahapon, di ba, birthday ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagpakalat na naman po ng mga fake news, yung mga taga-nausog, yung mga vloggers po nila na yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagwaldas ng 50 million pesos para sa private concert sa kanyang birthday at inimbita daw yung Duran Duran. Ganon katindi sila magpakalat ng balita. Ngayon, pinaliwanag na po ng Presidential Communications Office na walang ginastos yung ating Pangulong Bongbong na ganung halaga mula sa taxes ng ating mga mamamayang Pilipino. Kundi, kung may ginastos man po, hindi galing po sa ating gobyerno. Galing sa mga kaibigan ng ating Pangulo na nag-organize ng private concert para sa kanya. Siyempre, mga kaibigan niya, old friends niya, mga kababayan, gusto din pasayahin yung kanilang kaibigan. Ito ngayon yung paglilinaw. Siniraan agad ng mga taga-nausog o PCO, Private Party for BBM's Birthday in Pasay Hotel hosted by friends. So, kahit man po ako, nag-offer naman ng party yung aking mga kaibigan, ay alangan mang sawayin ko, di ba? Pera naman nila yon. Di ba? Hindi man po pera ng ating ng ating gobyerno. Nagpakalat po si Mr. Sasot. In a series of Facebook posts, Mr. Sasot hinted that taxpayers' money was used for the private concert and even urged Filipinos to head to the hotel and participate in the party. Ginatungan pa yung mga tao, puntaan niya kayo doon para makiparty. Ganon sila mag-isip po. Napakawalang iya itong mga taong ito. Kaya sabi po, paliwanag po ng Presidential Communications Office na wala pong public funds na ginamit dito sa private party ito ng Pangulo na ginawa po sa isang hotel sa Pasay City kahapon. Kasi ito po, inorganize niya ito ng mga barkada, mga kaibigan ng ating Pangulong Bongbong, mga old friends niya. So sabi diyan, the President spent his birthday as just another busy day in the office with the same dedication to his job. That has marked his presidency. Nandun siya po sa Nueva Ecija, mga kababayan, nag-distribute ng mga ayuda sa ating mga magsasaka. The usual. Pero nung gabi, mga kababayan, in-invite din siya ng kanyang mga kaibigan. Yun pala, may private concert po. At hindi alam ng ating Pangulong Bongbong ang in-invite ng kanyang mga kaibigan to entertain si Duran Duran po. After a tiring day filled with official engagement, he attended a party thrown by his old friends at a hotel in Pasay. And to his surprise, in appreciation, music was provided by Duran Duran. Yan po yung paliwanag po ni Communication Secretary Cesar Chavez.
and denied that government funds were used for the party. No cost niya to the government. Ayan po ang paninirang puri ni Mr. Sasot. Yan o. Duran-duran, the Filipino people would like to know if you sang your 80s hit White Lines during your private concert for the Philippine President birthday, which Filipino taxpayers paid for. Huwag kayong papayag na di kayo a-attend ng Duran-Duran private concert para sa birthday ni BBM sa Manila Ballroom ng Marriott Hotel. Pera nyo yan, mga taong bayan, hala, lusob. Kayo namang mga taga Marriott Hotel na mga empleyado, huwag kayong papayag na hindi mabulgar yan. Manila Marriott Hotel, pera nyo yan, pera ng taong bayan yan. Hala, lusob mga taxpayers sa Manila Ballroom ng Marriott Hotel. Ongoing pa ata ang taxpayers paid concert ng Duran-Duran for birthday of BBM. Ganyan sila kabastos, mga kababayan. Ganyan siya katindi magpakalat ng fake news. Sabi ko nga, mga kababayan, aniwala kayo dito kay Mr. Sasot. Iyong sarili nga niya, hindi niya pinaniwalaan na lalaki siya. O, di ba? Yung pagkatao nga niya, hindi niya kilala na lalaki siya. Sarili niya, pinagluluko niya. Tayo pa na mga mamamayang Pilipino. Kaya kung kayo naniniwala sa mga pinagsasabi ni Sasot, may nang klase kayo, may nang nilalang. Hindi ba kayo nadala sa mga pagpapakalat nila ng fake news? Sabi ko sa inyo, pag mga nausog vloggers, lahat sila mga sinungaling, mga fake news peddlers. Kasi nga po, mismo ang idol nila, yung leader nila, sinungaling. Yung spiritual advisor nila, tingnan ninyo, nasa kulungan na. Dahil sa mga malalaswa na ginawa sa kanyang mga members. So yun po yung mga pinakalat ng mga nausog vloggers. Isa lang si Mr. Sasot sa nagpakalat niyan. Ang dami kong nakita na mga post ng mga 50 million daw po yung winaldas ng ating Pangulo. Ganon sila, mga kababayan. Matindi ang galit nila. Hindi man sila inaano. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong. Kaya nga po, tingnan ninyo sa latest survey. Lumipad yung approval ratings ng ating Pangulong Bongbong sa SWS survey. Ito nga may statement na yung ating Pangulo. President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday considered his positive satisfaction rating as a challenge to further improve the government's performance in serving Filipinos. Yan po. Sabi diyan, while we are elated by this validation of our hard work, we view it more as a challenge to do even better. Indeed, positive ratings always encourage us, but we remain focused on improving the key metrics that fulfill our promises to the people. We take the high road in our efforts, not merely to seek popularity, but to render genuine and effective service that improves our people's lives, strengthens our nation, and secures our future. More than the results of any opinion poll, this is the true reward and reaffirmation we seek. Sabi ng ating Pangulong Bongbong. Di ba, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Zero. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.